Ako po manalangin rin po, Brother Job, ng konti lang. Dakilang Panginoon, purihin ka. Alam ko po na kayo po ang meron pong ah, impression sa amin. Kayo po may impression sa amin magpatuloy at nagpapasalamat kami, Panginoon, sa mga blessings, Panginoon, ng relationship, sa mga blessing, Panginoon, ng reconciliation, sa mga blessing, Panginoon, ng joy, Panginoon, na kami pong lahat ay binigyan mo ng fire in the Holy Ghost, ng continuous fire, ng move, Lord God. Dahil naniniwala po kami, Panginoon, na kayo po ang aming dakilang director, dakilang navigator, Panginoon. Kayo po ang tunay na discipler, Panginoon. So Lord God, we thank you, Father, as we lead us, Lord God, in pure understanding of your word and your orientation to us to lead a small church like us. Father, sabi po, Apollos planted it, Apollos watered it, Paul planted it, but God made the increase. Father God, we lift to you everything, Lord God Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Everyone say amen, mga kapatid. So, Amen. amen. So, dito po, ready na po tayo. Mag-share po ako sa inyo. Yung hindi po nating na topic. Okay? Ngayong araw na to po, last Sunday, kausap ko si Brother Kiko. Di ba, Brother Kiko, magkausap tayo. At sabi ko kay Brother Kiko, for some reason, meron akong ibibigay na script on how to share the Word of God and how to share Jesus. Sabi niya, sige po, bigay niyo lang po sa akin. And this is a prelude. Ito yung parang prerequisite bago ko po maibigay yung script. Kasi po, hindi lang po si Brother Kiko ang mag-share ng Word of God. Hindi lang po si Brother Kiko ang mag-share ng Gospel. Ang Gospel po ay si Kristo ay namatay, si Kristo ay inilibing, at si Kristo ay nabuhay mga 3 araw. Yan po ang mabuting balita. Na si Kristo po ay nabuhay po ang ating Panginoon. Bagamat siya Diyos po, nagpakatao siya, tunay nga siya po ay nagpakasakit, and then nabuhay po siya muli. Yun po ating blessed hope. Ito po yung ating topic ngayon sa ating stage. Ito po, share ko na po. Yan. Effective evangelism and cell growth. A cell growth doesn't happen by chance, mga kapatid. Ang cell growth po ay yung gawain po natin ngayon, at saka yung small group, yung mga Bible studies natin, itong ginagawa natin. It doesn't happen by chance. It is the result of continuous and intentional. Sabihin po natin, intentional. Intentional evangelism. Ibig sabihin po, mga kapatid, kahit na po nakarinig na po yung kunyari lang po to. Kunyari nakarinig na po si Tito Ben. Si Tito Ben ni Brother Kiko, si Lolo Ben. Nakarinig na po siya ng evangelism, pero dapat po paulit-ulit pa rin po tayo mag-share hanggat hindi pa po siya nakakatanggap at nakakapag-encounter sa Panginoon. For this to occur naturally and effectively, the cell needs to become a welcoming and engaging environment. Kailangan po natin ang ating pagpasok pa lang po sa house church po, or kung meron na tayo doon po malapit kay Sister Yai, o pray po natin yon, ay kailangan po pagpasok pa lang po doon, ay maging welcoming na po yung environment. Talagang lahat po tayo, sabi rito, where members feel motivated to invite new people regularly. So mga kapatid, tayo po yung pinaka-core member, tayo po yung start-up point po ng Panginoon. Tayo po yung steward ng Panginoon na ang bawat isa po sa atin member, kasama po ako doon, kasama po bawat isa, ay mag-motivate po tayo, bawat isa po, Sister Chris, sila Sister Karina, Sister Ira, at marami pang ibang mga bagong convert po, ay ma-feel po nila na sila man po ay mag-invite din po. Amen po ba, mga kapatid? Ano po ba yung evangelism? Ang tawag po sa evangelism o yung ebanghelyo, yung nag-share po tayo kay Jesus. Amen? So, sinabi rito, what is efficient evangelism? Hindi po ibig sabihin ng efficient, hindi effective evangelism, kundi efficient, yung sapat, o yung tama na evangelism, yung proven
method, efficient. Sabi ba rito, evangelism should be treated as a central pillar of the cell. Yun. Sa bawat gawain po, mga kapatid, Brother Job, bawat gawain natin, palagi tayo dapat na merong bandang huli na isi-share ang gospel. Mga kapatid, if you heard the word right now, we want to introduce to you Jesus, and we want to make Jesus known to all of you that He is the centerpiece of the service today and nobody else. Every single work, every single vineyard, every single gawain namin, it's all about Jesus. Amen, mga kapatid? Yun po ang isa na deliberately sinasabi natin. Ano yung thematic? We have 4 meetings here. Thematic, which is meron tayong theme. Creating special meetings about relevant topics such as family, finances, anxiety, that can attract people who wouldn't attend a traditional cell. Kasi sabihin, alam ko na yan, Bible study yan. So we can do a thematic. For your information, ito po yung ginagawa po ng maraming churches po sa Pilipinas, mga kapatid. And we just have to refreshing it. Number 2, schedule visit. Ano yung schedule visit? Yung po yung tinatawag na visitation. Katulad ng ginawa natin, Brother Kiko, sa lolo mo, ang tawag doon is schedule visit or mobilizing small groups. Tayo po yun, mga kapatid, tayo yun. Tayo yung first batch ng small group to visit friends, co-workers, or neighbors, inviting them personally, mga kapatid. Yan po yun. Yan po yung visitation na ginagawa natin. So, lahat po ng ito ay kasama po sa pag-share kay Jesus, yung evangelism. Okay? Number 3, prayer purpose visits. Brother Kiko, ito yung ginawa natin. Asking the group if anyone knows someone who needs prayer personally to go to that person's house to pray and create a bond for future cell invitation. Ito po ay mga sangay po na kung saan ang makapag-i-invite po tayo through these channels, mga kapatid. So, hindi lang po, oy, punta kayo ng Sunday, Yan. Meron po tayong mga pwedeng i-topic, like for example, sa barangay captain po, sa mga barangay captain po, mga kapatid, pwede pa tayo mag-set up ng isang orientation about sa family moral values. Bakit po, mga kapatid? Pwede natin gawin. Gagawa po tayo ng programa tungkol po sa moral values, yung how to treat a parent, a family, that is part of the moral values. Yung ginagawa po ng FTJC, yung pong, ano ba tawag doon, Sister Yay? Values something, ano yan? Values. Summer value. Summer Value School. Yun po, mga kapatid. Pwede nating i-refresh uli yon. Hindi lang every summer, Sister Yay. Pwede natin yung periodically. Kasi super dami ng bata sa inyo eh. So pwede natin gawin yon. That will also part ng evangelism. Now, when the parents, nasan yung mga parents po ng mga kapatid, nasan yung mga parents ng Summer Value School, those na ginawa po noon, yung in-initiate po ng church, ay pwede nating i-follow through po yun, mga magulang. They will be the one to be invited po sa church, sa house church dyan po sa Makati. Sila po yun, mga kapatid. Opo. Number 4, social media leverage. Publishing testimonies, inspiring verses. Ito, I think, Sister Yay, you can do this eh. We can collate each and every testimonies. And then, pwede natin siyang gawing testimony po sa ating group. We can create an FB account for Makati Community Outreach, and then we can publish this po yung testimonies, inspiring verses. And I believe ako, mga kapatid, ang gutom po talaga ako sa miracle, mga kapatid ng Lord. Gutom talaga ako dyan. Hunger ako kasi medyo matagal na rin po ako na hindi na rin ako masyadong, ano ba, ang miracle ko na alam ngayon, miracle of salvation. Yung nabaptize, nagrepent sa Panginoon, yung po yung isa po sa nakita ko, no? Pero dito po, is a powerful way to reach a larger audience, mga kapatid. Brother Job, magaling ka dyan. Pwede natin gamitin yan. Okay? Defining clear evangelism strategy. Number 1, identify target audience. Ano ba yung target audience natin? Di ba po yung Makati community? Di ba po yung barangay Guadalupe BF? Doon muna tayo, mga kapatid. Doon muna tayo. Doon muna tayo mag-focus. Hindi lang dun sa mga ibang karating kundi
Biyeho lang muna tayo. Kasi ngayon ko lang napag-alaman, Sister Sen, na ang Guadalupe Viejo pala, napakalaking barangay. Ang laki palang barangay ninyo, grabe. Wala ka ata kayong katulad. Ang katulad yung Ordaneta Village na at saka Bel Air. Sa Makati po, isa kayo sa pinakamalaking barangay. Tama po ba ako? Hmm. Ang laki ng populasyon ninyo. Maliit lang po. Maliit Maliit na lang. po itong lagay na to. Mas maraming mas malalaki pa. Maliit pa to. Pero sa 8 siguro, malaki na rin para sa atin. Baka- Pero mas malaki pa, mas malalaki. Alam mo ba sa amin, dalawang kanto lang yung barangay 19 namin sa Pasay. Yung Kagawad yung aking hipag. Dalawang kanto lang, dalawang looban lang. Yung barangay namin doon, mga kapatid. Okay? Number 3. Sa Tramo malaki at saka sa Malaban, malaki doon. Oo. Number 3, implement practical actions. Put into practice thematic meetings, scheduled visits, prayer purpose visits, and use of social media. Ang ibig sabihin po nito, magiging lifestyle na po natin to mga kapatid. So, I can ask po either Sister Yay o Sister Pinky na gumawa po tayo ng programa na regular na po ito natin gagawin. Amen po ba mga kapatid? Kasi hindi lang po Sunday service tayo. Ang isa pong church, meron po talagang devotion time, Amen. meron po talagang online Bible study or face-to-face Bible study or small groups. And then, yung mga actions po na ganito, yung mga civic actions po, Sister Yay. Dito magaling si Eric. Then we can just incorporate nga po yung napaplano ko po sana, dito sana sa birthday ko. Pero I doubt kasi yung limitado yung oras nating lahat. Pero let's plan it, Sister Yay. Talagang we can use it there without being evangelical sa kanya. No? Kasi good works naman yun eh. Yeah. And then number 4, we evaluate results. Kailangan po natin to birang core team, kasi core team naman yung nandito ngayon, na ma-analyze natin how far we can go, how far have we gone, gano'n na tayo kalayo. Amen? Analyze what is working and just as strategies as necessary. Kung ano po yung mga hindi natin pwedeng gawin. Ako, I prefer, yun nga, sabi ko sa July 26, nandun po ako kami ni Mai, sinabi ko lang kay Malu na we still have to be early because we are setting example po sa ating mga kapatirang bago. Kaya sabi ko, we still have to be early there. Lalo na kung makausap namin sila, mas paaga din sila. So mas marami pang mga mapag-uusapan. Marami pa mai-share, mai-encourage sa kanila. Plan for each member to bring new visitors. Ayun, mga kapatid. Ito po, may this be our protocol, mga kapatid. Now that we are really, hindi po para sa atin lang yung ating salvation. Amen? Hindi lang po para sa atin yan. Para po yan sa ating nasasakupan, environment po natin. The church is an atmosphere of faith. The church is an environment of faith. The church is a place of refuge to seek and encounter the living God, si Jesus Christ. A church is where Jesus lives. Amen? Kaya lahat po tayo, if we are excited, we have encountered Jesus, we have encountered His Spirit, His presence, why cannot we give it to them? Amen? Bakit natin hindi bigay sa kanila? So, one of the most ways to grow is to ensure that each one of us is responsible for bringing new visitor. For this, a well-structured plan can be applied. Monthly guest challenge. Each member commits to inviting at least one new person per month. Isa lang. A light and healthy dynamic can be created to track. Number 2, prayer partnership. Mga kapatid, member choose friends or family members they will pray for and at some point make a special invitation. So, we can have a blackboard, a whiteboard. Kaya nga sabi ko, Sister Sen, mas maganda siguro next time, meron talaga tayong parang whiteboard and then may mga sticker notes tayo. We will put the name of the members there. We will put all the names of the family members that we are praying for. And then at some point, we will invite them. Kunyari, pangalan ni Kapitan Miko. Kapitan Miko Gatchalian. Lord God, ito po yung pangalan niya. Lord, we are inviting him. And Lord, may all these council, in his council, Lord, be
drawn into your place, O God, to drawn into your sanctuary, to drawn into your presence, O God, in Jesus' name. Yun, nalagay po natin yun sa mga sticker notes, mga yellow pads na ganyan, stick it natin doon. That is a prayer partnership. And then, yung mga kababaihan natin, si Mai, si Yai, si Pinky, si Chris, si Sen, lahat po kayo, magkakaroon po kayo ng ladies partnership to pray. Ganun rin sa men, sa kalalakihan, and then even the youth, mga kapatid. Follow-up system. After a visitor attends for the first time, it is essential to maintain contact. A leader or host can send welcome messages and reinforce the invitation to return. First contact, send welcome message within 24 hours. Follow-up. Si Yai magaling dito at saka si Sen. Kaya nga sabi ko, mga, mga itong grupo natin, napaka mga soul winner to actually. Kailangan natin, alam niyo po ngayon, na may follow-up talaga, Sister Yai. May follow-up talaga. How many souls, how many relatives, how many na nandyan na dumating na sa atin, and ito talaga yung focal point ng Lord itong na mga baptized na ito na hindi nag church or hindi na for some reasons hindi natin alam, pero now is the time that we are conscious about following up, follow-up system, we call it follow-up system. Amen, mga kapatid? Okay. Open events and fellowship gatherings. Moments of communion such as the dinner, Christian movie nights, recreation activity can be a light and engaging. Ito po fellowship na po to, as well as birthday. So, ito naman po yung ginagawa po natin ito. So, no last Sunday, meron tayong birthday ni Zuri at saka ni Aurora, and we will do it as a lifestyle. Kaya lang dito nakalagay, organize the med dinners with discussion topics. But meron pa rin po talagang mga sharing. Host movie nights. Na po, mga kapatid, for your information, modesty, ang dami ko pong pelikulang Christian films. Ang dami ko po, nasa terabytes po yun. And gusto ko po i-share sa inyo yun, mga kapatid. Plan recreational activities that encourage. Ito po yung mga kapatid na yung fellowship na at one point, we celebrate po yung victory that we already are 13 years old. 13, tama ba? 13 weeks old. So, ginawa natin to yung first time natin doon sa Rockwell, pero sana sama-sama tayong lahat. And yun, keep in tayong lahat. Amen po ba mga kapatid? Kasi kailangan po maging strong po yung unit natin, mga kapatid. Maging strong po yung kasi po ang presence po ng Lord, yun yung hawak natin na nagbabind sa ating lahat. Amen. Celebrate members' birthday, yan po ginawa natin. Create casual environments where faith conversations happen naturally. Napakahalaga po nito, mga kapatid. Ang pinag-uusapan si Jesus palagi. Napakahalaga po yan, mga kapatid. Ang tawag po dyan is environment of faith, atmosphere of faith. Yan po, napakahalaga po nito. Monthly guest challenge. Ito po, medyo, siguro to, meron talaga tayong sariling, yung, amen po ba? Do we claim po na magigawain po talaga tayo for good, mga kapatid? Praise Amen. the Lord. Each member commits to inviting at least one new person per month. Yan. Yan na po, mga kapatid, Ito, i-share ko na po to. Lalagay ko na po doon. And then, for your, muna po to, for your sharing only. Tayo muna po to para po magamit natin to. This has been used by many churches, hindi lang po sa Philippines, pati po sa buong mundo. Okay, sa Korea, yan, ginagamit po nila yung Ido Gospel Church, ginagamit din po ito ng Victory, mga kapatid, ginagamit ito ng CCF. Nung nakita nga ito ni Brother Sunny, natatandaan niyo mga kapatid, si Kuya Sunny ko, sabi niya sa akin, nako, almost similar rin yung ganyan naming details regarding dun sa tawag dito sa discipleship lessons. Okay, prayer partnership implementation. Mga kapatid, ang church po without prayer is nothing, mga kapatid. Ang church po, ang kanyang lifeblood po is prayer. Answered prayer, worship, yan po, mga kapatid, ang lifeblood. And yung giving heart, member choose friends or family members they will pray for and some point make a special invitation. Prayer card, answered prayer tayo. Na-born again si tatay, na-born again si brother, group prayer, establish specific moments for group prayer.
Okay po ba ito mga kapatid? Lahat po tayo ay mas lalong lumalim sa panalangin. Amen? And you share Amen. testimonies of answered prayer. Marami po tayo niyan. Malaki o maliit. Amen? Praise the Lord. Detailed follow-up system. After a visitor attends for the first time, it is essential to maintain contact. Ito po, nagagawa na po natin to, Brother Kiko. One way or another, nagagawa na po natin to. Pero at the same time now, we will establish po ito talaga na magiging ating lifestyle. Magiging, ito na po yun, ay meron ba? Ay, hindi. Lahat po tayo obligado talaga mag-invite po ng kaluluwa. Kasi sabi pong ganon, he that wins soul, ano daw? He that wins soul is wise. Ang sino man daw makaakay ng kaluluwa ay may karunungan. Amen? Designate responsibilities. Establish timeline. 24 hours, 3 days, 1 week. Yung ginagawa po mo, Sister Sen, ganun po yun. Sister Yai, Sister Brother Kiko, Sister Pinks, Brother Joe. Ito po yung ginagawa. Using testimonies to attract people. Mga kapatid, the power of testimony, ang patotoo po, cannot be underestimated. Real accounts of transformation create emotional connections and awaken the desire to know more about God. Some ways to use testimonies include 3 ways. Sharing in meetings. Yan po yung ginagawa natin. Videos for social media. Yung mga naka-video na po siyang coverage. Number 3, moments of gratitude. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon kasi po tinugon niya po ang aking panalangin. Amen? Yan po yung mga kapatid. 3 ways to share. The impact of personal stories. Real stories create real connection. Naniniwala po kayo mga kapatid? Real stories create real connection. Alam niyo po, yung Kuya Erico, ano po yun, parang equal yun sa ibang mga lalaki, yung medyo napaka-piloso po. Until such time, binaptize ko siya in Jesus' name, pero hindi naman siya na-transform until dumating po yung isang challenging sa family namin na siya po yung na-operahan sa ulo. Gulay-gulay po talaga siya mga kapatid. Kala ko gulay na siya forevermore. But in 2 months time, he told me, can I attend the church? And then, nung nandun na po siya sa church, mga kapatid, alam niyo nangyari? Sabi niya, Lord, kung totoo ka, tapikin mo ako sa aking balikat. Alam niyo po mga kapatid, alam mo nangyari? Nung pagsabi po niya yun, bumaba po si Pastor Tony doon po sa stage. Bigla po siyang tinapik sa balikat. At tinawag na po ako ni Pastor Tony para po ako po yung magturo, mga kapatid. Real stories? Okay. After 2 weeks po, hindi mo siya umattend uli. Sabi niya, Gi, saka na lang. Onggi kasi ako eh. Onggi, saka na lang. Kuya, yun yung po yung intentional po. Kuya, susunduin kita, ibabalik kita, pakakainin kita, lahat, kuya. Hindi na, kaya ko yun, hindi na. Hanggang na, sabi ko kay Alma, kay Kagawad Alma, Alma, sige na, ano natin si kuya? O sige, Gi. Pagpupunto nila, ang feeling ng kuya ko po ganito mga kapatid. Ayoko na kasi nahihiya na ako, hindi na ako umaattend. So sabi ko, humingi tayo ng tawad sa Panginoon. Di humingi po siya ng tawad sa Panginoon. Sabi ko, Lord, humingi ako ng tawad, Lord. Mga nakaraan linggo, di ako umattend. Lord, kung totoong pinatawad mo na ako. Mga kapatid, pakinggan nyo ha. Lord, kung totoong pinatawad mo na ako, tapikin mo ako sa balikat. Sa kaliwang balikat ha. Very specific. Alam nyo mga kapatid, biglang si Brother Toto Bayot, katabi niya, sabi po ni Pastor, sige nga po, tapikin nyo ang inyong katapi sa balikat. Tinapik po siya ni Brother Toto sa balikat. Mga kapatid, real stories? Supernatural stories. Amen. Amen, mga kapatid. So, alam niyo mga kapatid, buhay ang Panginoon. Amen. At nakikita po niya lahat ng patotoong ito. At na-honor po ang Panginoon, mga kapatid. Na-honor po ang Panginoon kapag naririnig po niya yung mga totoong patotoo na galing po sa ating puso. Like, hindi po natin mawari kung paano tayo binago ng Panginoon at yan rin po yung natin ma-share. Minsan, ang evangelism, hindi po kinakailangan magaling po tayo sa Bible. Minsan, ang evangelism po, yung tunay na buhay natin kung paano tayo binago ng Panginoon. Yun po talaga ng simple.
Palakpakan po natin yung Lord, mga kapatid. And practical example and conclusion. Churches like Hillsong use these strategic events to attract new visitors, engage them in church growth. Some apply invitation challenges among members while others create community events to integrate new participants. When evangelism become parts of sales DNA, yan! Kapag ang isang church po, DNA na po to, ito na po yung ating culture, mga kapatid, na palagi po tayo nag-invite, oy, punta kayo sa Sunday, hindi po tayo makilala, oy, ang dami na namin, hindi po iyon, mga kapatid. Ang isang kaluluwa lamang po, kung marami po tayo, kung pito tayo, din pito yung kaluluwa na invite po natin, to God be the glory. At sila naman po, yung ginawa sa atin ng Lord ay gagawin din po sa kanila. Amen? Growth happens naturally and multiplication becomes inevitable. Wala na po makapagpipigil sa multiplication na gagawin ng Diyos. Amen? Mga kapatid, key success factors. Amen, amen. Clear strategy. Sino po ang gusto lumago sa Panginoon? Amen. Sino po? Amen. Amen. Tayong lahat. Amen? Clear strategy, define valid. Number 2, consistent follow-up. Yun! Yung ginawa mo, Brother Kiko, na intentional talaga. Kailangan gawin to, gawin. Yan, ganun po, kapatid. Ganun talaga yung ang intentional evangelism at saka pag siya po na evangelize na po, siya po ay magiging intentional discipleship na po, mga kapatid. Member engagement. Ensure every member feels responsible for bringing new visitors. So, sa next Sunday po, magka-commissioning po tayo, mga kapatid. Magbibigay po tayo ng covenant, mga kapatid. Our topic next week, series po natin is all about worship. The heart of worship, the giving worship, the spiritual worship, and most of all, the lifetime worship. Powerful testimonies. You use real transformation stories to create emotional connection and inspire others. Your cell can become vibrant. Mga kapatid, ito po, mga kapatid, ang pinaka-key, yung word na vibrant. Mga kapatid, kahit maliit lang tayo, pero lahat po tayo excited po, linggo-linggo. Yan po yung vibrant. Na eventually matuwa tayo dahil meron tayong sariling worship leader. But we honor po si Brother Kyle. We bless Brother Kyle, Brother Bitoy, Sister Cybel, Brother Job. We bless them for doing the ministries. But definitely po, mga kapatid, a church become vibrant by applying these strategies. Your cell becomes vibrant environment. Gusto po nating maramdaman nila, wow, ang sarap dito. Hindi lang kainan, kundi yung fellowship, kundi po yung pagpasok ay alam nyo, last Sunday, blessed na blessed po ako dun sa magkapatid na lalaki. Yung bulos yun eh, si Ben ba yun, Brad? Hindi kong, si Brother Miguel at saka si Kenneth, yung kuya nyo. Na-bless po ako sa kanila. Kasi po nakadalawang linggo na po sila. Amen, mga kapatid. Kung sino man po nag-invite dyan, God bless you. God bless you talaga. Implement strategies, start with 1 or 2 approaches that fit your context. So ito po, isi-share ko sa inyo itong slides na to. Track your progress, monitor invitation, visitors. Now, if you do this, you're already a disciple, mga kapatid. Celebrate victory. Recognize every new visitor transformation along the way. Multiply naturally. Watch as your cell grows. Ang cell group po kasi, that's what we're doing. Ito pong online. Pero at the same time, we make a cell group as small as possible. So we will discuss this po sa next Tuesday or next Thursday po. May tanong po ako sa inyo. Gusto niyo po bang tapusin na po natin to sa Thursday? Kaya pagiging Tuesday, Thursday tayo. Ako po gusto ko na po matapos to para maka-move on na po tayo sa ibang discipleship materials. Amen, mga kapatid. So Thursday po, 8 o'clock, pero puli tayo. Yun na po yung deep discipleship, mga kapatid. Maganda po yun. Doon po ako nagkaroon ng awakening. Deep discipleship, mga kapatid. Celebrate victories, multiply naturally. Tapos na po ako, mga kapatid. At hingi po ako sa inyo ng sharing, mga kapatid, sa inyong natutunan ngayon. And at the same time, gagamitin po kayo ng Panginoon. Ito na po yung panahon na never turn back na po. No turning back. No turning back. We have decided to follow Jesus and we become disciple, and there's no turning back. Amen, mga kapatid? Amen. Mga kapatid, tayo po yung manalangin sa Panginoon. Hallelujah. Tayo po yumako. Panatiliin po natin ang presensya ng Panginoon
Bagamat kayo umuulan, kung meron kayong mga prayer request, mamaya po, sabihin niyo po sa akin yung mga prayer request na ito at i-text niyo po dun sa ating online at ipapanalangin po natin to. Ang isang culture po ng discipleship ay hindi po magiging culture kung wala po ang prayer, mga kapatid. Huwag na po tayo magkaroon po ng gawain kung wala pong prayer palagi. Amen? Huwag na po. Ang prayer po is napaka-essential po sa isang gawain. Diyan po tayo nabubuhay, diyan po nananalaytay sa ating dugo ang magtiwala, lalo na po dumulog sa Panginoon. Dakilang Panginoong Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa gabing ito na kami po ay natuto ng kung paano po mag-akay at patuloy, Lord God, na maging on fire, to be intentional na ang mga kaluluwa po sa aming harapan ay maborn again, makakilala sa iyo, higit sa lahat ay makahingi ng magkaroon ng repentant heart. Sabi ng iyong salita, repent for the kingdom of God is at hand. Repent, otherwise you shall likewise perish. Father God, dalangin po namin, Lord God, na ang bawat isa pong narito po sa sa online ay pagdingasin mo, Lord God, ang desire to grow, desire, Lord God, to disciple, desire, Lord God, to share the good news. And Lord, we want to grow in your likeness. You are our greatest model, Father God. You are our greatest model. Wala po kaming titingnan kundi kayo, Panginoong Yesus, sa lahat ng ginagawa mo sa aming buhay. And Panginoon, dalangin po namin ang bawat isang pamilyang narito. We desire, Lord God, for a vibrant environment. We desire for a vibrant service. We desire for a vibrant house church or even a church indeed. But ito po is according to your riches and glory. This is according to your will, according to your direction. Lord, we surrender everything to you, God. Today, Lord, as we surrender, Lord God, our lives, and we are new creation, Lord, we ask you, even to our dear loved ones, yung aming mga pamilya na hindi po, Lord, counter po kayo na-receive as Lord God and Savior, hindi pa rin po, Lord God, kayo ang Jesus is Lord, hindi pa rin, Lord God, kayo Jesus our Father, pero Lord God, we pray that we can be able to invite one soul a day. OSAD, one soul a day. Makapag-invite po kami ng isang kaluluwa sa araw-araw. Experience the joy of serving you, experiencing the joy of loving you, and Lord, encountering you all the days of our life. Thank you, Lord, for reviving our hearts. Even give us a good dreams and sleep. Make, Lord God, everyone here to be financially provided, Lord God, by your grace, Lord. Wala pa kami nag-uusapan sa giving, Lord. Tell us, Lord, kung kailan ka mag-start. Pero Lord, we ask you na the way, promise mo, give and it shall be given back to you. God loveth a cheerful giver. Lord, wala pa po kami doon. Pero Lord, kung meron po kaming panambahan na dapat namin sustain, alam namin na ito ang paglago, Panginoon, ng iyong panambahan. The means of our giving heart, because giving is a type of worship, Father God. Giving, Lord God, is essential to worshiping you. Because you give your life first to us. Yes, Lord God. That is what giving is all about. You sacrifice everything for us. Father God, we thank you so much for your mercy. We thank you so much, Lord God, that you have transformed into a man, but you're God, just for the sake, Lord God, for our blood, for our salvation, for our future, Father God. Salamat po, Lord Jesus, of creating a new thing in our lives, a new creation in our lives, Lord Jesus. Thank you, Lord, for being God. Thank you, Lord, for being our Father, Abba Father. Lord, we pray, Lord God, for mga kabataan, si Suri, Lord, we pray continuous strengthening. Brother Eric, Father God, na siya po ay naniniwala po ako, may encounter niyo po kayo in a very supernatural way. In Jesus' name, I declare it. Lord, ganun rin po, Lord, sila Kapitan Nico, ang buong barangay ng Nuevo, na ito po yung aming focus. Pero Lord, alam namin, it only be, Lord, if we present our lives as living sacrifice, holy and acceptable to you, God. Father God, as I, Lord, release our hands, Father God, I pray for Sister Sen and his family, and her family, Brother Kiko and her family, Sister Chris and her family, Sister Anna, Brother Toto and her family. Father God, we pray for Brother Job, sa sambahanan po niya, sila Tito Ben. We pray for Yai, Eric, Elix, Zuri.
We pray for our Victoriano family. We pray for loved ones, lalo na po yung mga na-reach out po namin this week. Lord, give us the courage, Lord, to reach out and make you, Jesus, known to them. I thank you, Lord God, even the Holy Spirit, that you will be touched and be refilled today, even dito lang sa monitor na to, in Jesus' mighty name. We declare, Lord God, provision, and even we declare covering by the blood of Jesus Christ for the whole week. Hallelujah. And on Thursday, we still have an online. Lord, give us, Lord God, Panginoon, a time, Lord God, a time, Lord God, for all of us. Thank you, God. We love you. We declare blessing and honor. We declare even provision to each one of us. Even yung mga hindi po naka-attend, Panginoon. We pray for Brother Arman, Father God. We pray for him. Ito mga plano, Panginoon. Hallelujah. Na maging maayos po ito lahat, Panginoon, according to your riches and glory. In Jesus Christ's holy name, we pray. Amen. 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 Thank you, Jesus. Oh, picture. Amen. Can we take picture? Open our video. Open our video camera. Bilhin sa akin. Asan na? Nawala. Sino po ang kulang? May kulang dito. Andiyan na si Pinky. Si Pinky nandyan. Sister Mai? Tama ni Chris. Ay, tita. Abangan ito si Hi, Kyler! Tyler. Si Hi, Jessa Sister May, wala. Hi, Sister Yay! Mr. Raids, nakapatay pa kayo? Sister Ana. Hi, Sister Ana. Good evening. Sino nakapatay? Good evening din. Naka-off pa sila Minister Raidan eh. Okay. Ito na. Yan na. Okay. On 3. 1, 2, 3. Smile. Okay, isa pa. 1. 1, 2, 3. Smile. Okay po. Thank you po. At magandang gabi. God bless you all. Good, God bless. good night po. Bye. 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 God bless. Bye.